tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ang mga pangyayari sa pandaigdigang larangan ngayong Agosto 2026 ay nagpapakita kung gaano karupok ang seguridad ng mundo kapag nagkakaroon ng malalaking pagbabago sa heopolitika. Bagamat libu-libong kilometro ang layo ng silangang Europa at gitnang silangan mula sa Pilipinas, ang mga tunggalian sa mga rehiyong ito ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino. Ang anumang sigalot sa mga pangunahing rutang pandagat at sentro ng enerhiya ay maaaring mabilis na magpataas sa presyo ng langis, pasahe at mga bilihin sa ating mga lokal na pamilihan. Sa pagpasok ng buwang ito, dalawang magkaibang mukha ng impluwensya at estratehiya ng Rusya ang ating nakikita sa pandaigdigang entablado. Sa isang banda, makikita ang matinding pagtaas ng aksyong militar sa silangang Europa sa pamamagitan ng patuloy na pambobomba sa Ukraine. Sa kabilang banda naman, nagaganap ang muling pagsasaayos ng ugnayang diplomatiko sa gitnang silangan sa pamamagitan ng bagong kasunduan sa pagitan ng Moscow at ng pamahalaan ng Syria. Upang maunawaan ang kabuuang larawan, mahalagang tingnan ang dalawang pangunahing kaganapang naganap nitong mga nakalipas na araw. Noong Agosto 9, 2026, nagsagawa ang Rusya ng malawakang pag-atake sa estratehikong lungsod daungan ng Odessa sa Ukraine gamit ang OSA missile at halos 100 drone kasabay ng magkakahiwalay na pag-atake sa lungsod ng Kharkiv. Sa parehong araw, formal ding inihayag ng Syria at Rusya ang paglagda sa isang kasunduan ng pagkakaunawaan hinggil sa muling pagsasaayos ng Hmeimim Air Base at Tartus Naval Base sa Syria. Ang magkasabay na kaganapang ito ay nagpapakita kung paano kumikilos ang isang pangunahing kapangyarihan sa magkaibang larangan ng digmaan at diplomasya. Habang pinananatili ng Moscow ang matinding pressure sa rehiyon ng Dagat Itim, inaayos naman nito ang presensiyang estratehiko sa silangang Mediteraneo sa mas praktikal na paraan. Suriin natin ng mas malalim ang bawat isa sa mga kaganapang ito at kung paano sila nagdudulot ng sunod-sunod na epekto sa pandaigdigang seguridad at sa ekonomiya ng Pilipinas. Magsimula tayo sa mga detalyadong ulat tungkol sa kamakailang operasyong militar sa Ukraine, partikular sa mga rehiyon ng Odessa at Kharkiv. Noong umaga ng Agosto 9, 2026, nagpakawala ang mga puwersa ng Rusya ng malawakang pag-atake mula sa himpapawid na nagmula sa sinakop na Crimea at sa Dagat Itim. Gumamit ang Rusya ng pinaghalong mga sandatang inilulunsad mula sa himpapawid at dagat upang tamaan ang mga infrastruktura sa Ukraine. Ayon sa opisyal na ulat ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine, nagpakawala ang Rusya ng 11 misil na iba't ibang uri, kabilang ang mga Iskander-M at S, 400 na balistikong misil, mga Onyx na misil na panlaban sa barko, at mga KH-31P na misil na panlaban sa radar. Kasabay nito ang pagpapakawala ng halos 100 sasakyang panghimpapawid na walang piloto o UAV, kabilang ang iba't ibang uri ng Shahed, mga Gerbera drone, mga parodiya na panlinlang na drone, at mga banderol na munisyong kayang manatili sa himpapawid habang naghahanap ng target. Ang ganitong uri ng pinagsamang pag-atake ay idinisenyo upang lituhin at malampasan ang mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Naitala ang pagtama ng mga misil at drone sa siyam na magkakahiwalay na lokasyon sa buong rehiyon ng Odessa. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga operasyong logistikal ng mga daungan at sa pambansang sistema ng kuryente na nag-uugnay sa rehiyon. Dahil sa matinding pagkasira ng mga pasilidad ng kuryente, humigit kumulang 300,000 pamilya sa Odessa ang biglang nawala ng supply ng kuryente ayon sa kumpanyang DTEC at kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Hindi lamang kuryente ang naapektuhan ng malawakang pag-ataking ito sa Odessa, kundi maging ang iba pang pangunahing serbisyo tulad ng tubig at komunikasyong pangselular. Dahil sa kawalan ng kuryente upang mapatakbo ang mga pasilidad, kinailangan ng lokal na administrasyon na maglaan ng tubig para sa iba't ibang pangangailangan ng mga mamamayan. Kasabay nito, gumamit ng mga generator upang mapatakbo ang mga pampublikong bomba ng tubig at matiyak na may maiinom na tubig ang mga residente. Sa usapin ng mga nasaktan, naitala ang nasa 8 hanggang 14 na sugatan sa Odessa dahil sa mga tipak ng pampasabog at iba pang pinsalang dulot ng mga pagsabog. Sa kabuuang bilang ng mga sugatan, 11 ang kinailangang dalhin sa ospital at ang ilan sa kanila ay nasa katamtaman hanggang malubhang kondisyon.
Ang pag-atake sa mga daungan ng Odessa ay nagpakita rin ng patuloy na banta sa mga bodega at pasilidad na ginagamit sa pandaigdigang kalakalan ng pagkain. Habang nagaganap ang mga pagsabog sa Odessa, nagkaroon din ng hiwalay at malagim na insidente sa lungsod ng Kharkiv sa parehong araw ng Agosto 9, 2026. Sa distrito ng Saltivsky sa Kharkiv, tinamaan umano ng isang Banderol cruise missile ang isang siyam na palapag na gusaling tirahan. Ang tuwirang pagtama ay nagdulot ng matinding pagkasira sa matataas na bahagi ng gusali. Ang mas nakakabahalang bahagi ng pag-atake sa Kharkiv ay ang sumunod na pag-atake sa parehong lugar, matapos dumating ang mga tagapagligtas at iba pang tauhang rumeresponde upang tulungan ang mga unang biktima. Isang ikalawang misil ang tumama sa kalapit na gusali. Ang sunod na pag-ataking ito ay nagdulot umano ng kabuuang 3 nasawi at 37 sugatan, kabilang ang isang 5 taong gulang na bata. Bukod sa mataas na bilang ng mga biktima, nag-iwan din ang pag-atake sa Kharkiv ng malaking pinsala sa mga ari-arian ng mga sibilyan sa paligid ng distrito ng Saltivsky. Naitala ang pagkasira ng humigit kumulang 15 gusaling tirahan, mga puwestong pangkalakalan at mga pasilidad ng imbakan sa lugar. Ang insidenteng ito ay muling nagdulot ng matinding pangamba sa mga residenteng naninirahan sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine. Sa kabila ng laki ng pag-atake noong Agosto 9, 2026, naglabas ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine ng datos tungkol sa naging pagganap ng kanilang mga sistema ng depensang panghimpapawid. Ayon sa opisyal na ulat, hanggang alas 8 ng umaga ng araw na iyon, matagumpay umanong naharang ng Ukraine ang 72% ng mga papasok na drone na pang-atake. Nahadlangan din ang kanilang depensa ang 5 sa kabuuang 6 na banderol na munisyon at isang misil. Bukod sa mga sandatang naharang ng mga sistemang panlaban sa sasakyang panghimpapawid, nagkaroon din ng mahalagang papel ang pakikidigmang elektroniko ng Ukraine. Ayon sa ulat ng militar, 3 pang karagdagang misil ng Rusya ang nabigong tumama sa kanilang mga itinakdang target dahil sa elektronikong panghihimasok ng mga tagapagtanggol. Ipinapakita nito ang patuloy na labanan sa larangan ng teknolohiya at panghihimasok sa mga signal sa gitna ng digmaan. Gayunpaman, mahalagang balansehin ang ulat na ito sa pamamagitan ng pagtingin sa opisyal na pahayag ng kagawaran ng tanggulang Ruso. Sa panig ng Rusya, hindi sila naglabas ng tiyak na porsyento ng mga sandatang naharang, ngunit iginiit nilang ang kanilang mga eksaktong pag-atake ay nakatuon lamang sa mga target na militar. Ayon sa pahayag ng Rusya, kabilang sa kanilang mga target ang mga imbakan ng panggatong ng militar, mga bodega ng UAV at mga sentro ng supply at logistika ng sandatahang lakas ng Ukraine. Kaugnay ng pinsala sa mga gusaling tirahan at infrastrukturang sibilyan sa Odessa at Kharkiv, nagkaroon ng magkasalungat na pahayag ang dalawang panig. Isinisisi ng pambansang pamunuan ng Ukraine ang lahat ng pinsala at mga nasawi o nasugatan sa direktang pag-atake ng mga misil at drone ng Rusya sa mga lungsod. Sa kabilang banda, ipinahayag ng kagawaran ng tanggulang Ruso na ang ilang pinsala sa mga lugar na tirahan ay dulot umano ng mga pumalyang misil ng Ukraine na panlaban sa sasakyang panghimpapawid na bumagsak sa mga pampublikong lugar. Ang laki ng naganap na pag-atake noong Agosto 9 ay lalo pang binigyang diin ng mga huling pahayag mula sa pinakamataas na pamunuan ng Ukraine. Ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na sa nakaraang linggo lamang bago ang insidenteng ito, nagpakawala umano ang Rusya ng higit sa 60 misil sa buong bansa, kung saan 56 sa mga ito ay mga balistikong misil. Bukod pa rito, gumamit din umano ang Rusya ng higit sa 1,560 drone na pang-atake at 1,540 bombang ginagabayan mula sa himpapawid laban sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine. Dahil sa patuloy at matinding pambobomba sa mga sistema ng kuryente para sa sibilyan at sa mga operasyong logistikal ng mga daungan, muling nanawagan ang pamahalaan ng Ukraine sa pandaigdigang komunidad. Binigyang diin ni Pangulong Zelensky ang matinding pangangailangan ng kanyang bansa para sa karagdagang makabagong sistema ng depensang panghimpapawid mula sa kanluran. Kasabay nito, nanawagan din ng Ukraine para sa mas mahigpit na pang-ekonomiyang parusa laban sa Rusya upang limitahan ang kakayahan nitong gumawa ng mga bagong misil at drone. Matapos nating suriin ang mga kaganapan sa silangang Europa, ilipat naman natin ang ating atensyon sa isa pang mahalagang pangyayari sa gitnang silangan na naganap din noong Agosto 9, 2026. Tumutukoy ito sa formal na kasunduan sa pagitan ng Syria at Rusya hinggil sa hinaharap ng dalawang estratehikong base militar ng Moscow sa rehiyon ng Mediteraneo. Ang ulat na ito ay batay sa mga opisyal na pahayag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Syria at ng Ahensiya ng Balitang Sana.
Formal na nilagdaan ng dalawang bansa ang isang kasunduan ng pagkakaunawaan kaugnay ng muling pagsasaayos ng Hemim Air Base sa Latakia at Tartus Naval Base sa baybayin ng Syria. Naabot ang kasunduang ito matapos ang halos 2 buwang masinsinang negosasyon sa pagitan ng Damascus at Moscow. Nagsimula ang mga negosasyong ito kasunod ng malalaking pagbabagong pampulitika at pagbabago sa pamahalaan ng Syria noong huling bahagi ng 2024. Ang pinakamahalagang probisyon ng bagong kasunduan ng pagkakaunawaan ay ang paglilipat ng mga pasilidad na sibilyan sa pambansang pamamahala ng Syria. Sa ilalim ng kaayusang ito, ililipat sa Administrasyong Sibilyan ng Syria ang pamamahala sa Latakia International Airport na nasa loob ng Hemim. Bukod dito, ililipat din sa kontrol ng Syria at ng General Authority for Ports and Customs ang puwestong pantalan na kilala bilang Berth Number 4 o Pier Number 4 sa daungan ng Tartus, kasama ang mga kaugnay na bodega at pasilidad na logistical nito. Kasabay ng paglilipat ng mga pasilidad na sibilyan sa pamamahala ng Syria, magkakaroon din ng malaking pagbabago sa mismong operasyon ng mga base militar ng Rusya. Sa ilalim ng bagong kaayusan, ang Hemim at Tartus ay hindi na mananatiling mga pasilidad na eksklusibong pinamamahalaan ng militar ng Rusya. Sa halip, ang mga bahaging militar ng dalawang base ay gagawing magkasanib na sentro para sa pagsasanay at pagpapahusay ng kakayahan ng mga tauhang militar ng Syria at Rusya. Upang maipatupad ng maayos ang mga bagong probisyong ito, nagkasundo ang dalawang panig sa isang takdang panahon para sa transisyon. Naglaan ang pinakamahabang 3 buwan upang makumpleto ang pagsasaayos ng operasyon at ang opisyal na paglilipat ng pamamahala sa mga pasilidad. Sa loob ng panahong ito, inaasahang maisasaayos ang mga probisyon sa adwana, seguridad at pangkalahatang pamamahala sa mga daungan at paliparan. Ang kasunduang ito sa pagitan ng Syria at Rusya ay nagpapakita ng mahalagang estratehikong pagbabago para sa dalawang bansa. Para sa pamahalaan ng Syria, ang pagbawi sa kontrol ng Berth Number 4 sa Tartus at ng paliparan sa Latakia ay isang malaking hakbang upang muling mapalakas ang pambansang soberanya at kumita mula sa kalakalang pandagat. Ipinapakita nito ang hangarin ng Damascus na maibalik ang formal na pamamahala sa kanilang mga pangunahing pintuan ng kalakalan. Para naman sa Rusya, ang kasunduang ito ay nagpapakita ng praktikal na pagsasaayos ng kanilang presensiyang geopolitical sa gitnang silangan at silangang Mediteraneo. Sa kabila ng matinding pagtutok ng Moscow sa digmaan sa Ukraine, napananatili pa rin ito ang paggamit sa Tartus Naval Base na siyang tanging pasilidad pandagat ng Rusya sa labas ng dating Unyong Sobyet. Sa pamamagitan ng paggawa sa mga base bilang magkasanib na sentro ng pagsasanay, nababawasan ng Rusya ang pangkalahatang gasto sa pagpapanatili ng buong kompleks na sibilyan habang napananatili ang kakayahan ng militar nitong gamitin ang mga pasilidad sa rehiyon. Kapag pinagdugtong natin ang dalawang kaganapang naganap noong Agosto 9, 2026, makikita natin ang mas malawak na larawan ng pandaigdigang politika. Makikita rito ang magkasabay na paglala ng tensyong militar sa Europa at muling pagsasaayos ng ugnayang diplomatiko sa gitnang silangan sa ilalim ng patakarang panlabas at militar ng Rusya. Ipinapakita nito kung paano binabalanse ng isang pangunahing kapangyarihan ang limitadong mga yaman nito sa dalawang magkaibang rehiyon ng mundo. Sa Europa, makikita ang tuloy-tuloy na paggamit ng matinding lakas militar sa pamamagitan ng malalaking kumpol ng drone at mga pag-atake ng misil laban sa mga estratehikong lungsod tulad ng Odessa at Kharkiv. Ang layunin ng ganitong mga aksyon ay ang panatilihin ang matinding presyur sa seguridad at ekonomiya ng Ukraine. Ang pag-atake sa mga daungan at infrastruktura ng enerhiya ay direktang nagpapahina sa kakayahan ng Ukraine na ipagpatuloy ang normal na kalakalan sa Dagat Itim. Sa gitnang silangan naman, makikita ang isang mas kalkulado at diplomatikong paraan ng paggamit ng mga yaman. Sa halip na magbuhos ng napakalaking pondo at tauhan para sa sariling pamamahala sa buong infrastrukturang sibilyan ng Tartus at Hemim, pumasok ang Rusya sa isang kaayusang magkatuwang sa pamamahala. Sa pamamagitan nito na ipagpapatuloy ng Moscow ang pagpapakita ng kapangyarihang militar sa Mediteraneo sa mas mababang gastos habang nakatutok ang malaking bahagi ng militar nito sa Ukraine. Gayunpaman, may kapalit din ang ganitong muling pagsasaayos para sa Rusya. Sa paglilipat ng pamamahala sa mga puwestong pantalan para sa kalakalan sa General Authority for Ports and Customs ng Syria, kakailanganin na ngayong sumunod ang mga barko at pasilidad ng Rusya sa mga lokal na regulasyon at pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Syria.
Nababawasan nito ang ganap na kalayaang dating hawak ng Moscow sa mga lugar na iyon kapalit ng mas mababang gastos sa operasyon. Ngayon, itanong natin ang pinakamahalagang tanong para sa ating mga tagapakinig. Ano ang direktang epekto ng mga kaganapang ito sa pandaigdigang ekonomiya at sa buhay ng mamamayang Pilipino? Ang sagot ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang pagkakaugnay ng ekonomiya ng Pilipinas sa pandaigdigang kadena ng supply, presyo ng petrolyo at kaligtasan ng mga rutang pandagat sa buong mundo. Ang Pilipinas ay isang bansang higit na umaangkat kaysa nagluluwas ng enerhiya, na nangangahulugang halos 90% ng ating pangangailangan sa langis at petrolyo ay kinukuha mula sa ibang bansa, partikular sa gitnang silangan. Ang anumang tensyong geopolitikal o kawalan ng katiyakan sa seguridad sa gitnang silangan at sa mga kalapit nitong rutang pandagat tulad ng Dagat Pula at Suez Canal ay maaaring magdulot ng pagtaas sa dagdag na presyong ipinapataw ng pandaigdigang merkado dahil sa panganib. Kapag tumaas ang presyo ng Brent crude sa pandaigdigang merkado dahil sa mga panganib na geopolitikal, mabilis itong nararamdaman sa Pilipinas sa pamamagitan ng lingguhang pagbabago sa presyo ng diesel at gasolina sa mga gasolinahan. Ang pagtaas sa presyo ng langis ay hindi lamang nagpapabigat sa mga pampublikong driver, kundi nagpapataas din sa gastos ng transportasyon para sa halos lahat ng uri ng kalakal. Bukod sa presyo ng langis, may direktang epekto rin sa pandaigdigang logistika at pamilihan ng pagkain ng mga pag-atake sa rehiyon ng Dagat Itim tulad ng sa Odessa. Ang Odessa at ang mga kalapit nitong daungan ay pangunahing daanan para sa pagluluwas ng trigo, pataba para sa agrikultura at iba pang produktong agrikultural. Kapag nasisira ang mga pasilidad ng daungan at nagkakaroon ng pagkawala ng kuryente sa mga lugar na ito, maaaring maantala ang paglalayag ng mga barkong pangkargamento sa pandaigdigang kalakalan. Ang ganitong pagkaantala sa mga rutang pandagat ay lalo pang lumalala kapag napipilitang baguhin ang ruta ng mga barko. Maraming kumpanya ng pagpapadala ang nagpapasyang umiwas sa mga mapanganib na lugar at sa halip ay dumaan sa mas mahabang ruta sa Cape of Good Hope sa Africa. Ang ganitong pagbabago ng ruta ay maaring magdagdag ng humigit kumulang 10 hanggang 14 na araw sa biyahe ng mga barko at magdulot ng malaking pagtaas sa singil sa pagpapadala ng mga kargamento. Ang resulta ng lahat ng ito para sa karaniwang pamilyang Pilipino ay ang tinatawag na sunod-sunod na epekto sa inflasyon. Kapag tumaas ang singil sa pagpapadala ng kargamento at ang presyo ng diesel sa Pilipinas, tumataas din ang gasto sa pagbibiyahe ng mga produktong tulad ng bigas, gulay at karne mula sa mga lalawigan patungo Metro Manila at iba pang pangunahing lungsod. Ito ang dahilan kung bakit ang isang pag-atake ng misil sa Odessa o isang kasunduan sa Syria ay maaaring sa kalaunan ay maramdaman sa mas mataas na presyo sa palengke at sa mga panawagang itaas ang pamasahe sa ating bansa. Upang ibuod ang ating naging talakayan, balikan natin ang tatlong pangunahing kaisipang ating sinuri. Una, ang malawakang pag-atake ng Rusya sa Odessa at Kharkiv noong Agosto 9, 2026 ay nagpakita ng patuloy at matinding digmaan sa silangang Europa na nagdulot ng malaking pinsala sa sistema ng kuryente, mga daungan at buhay ng mga sibilyan. Pangalawa, ang formal na kasunduan sa pagitan ng Syria at Rusya hinggil sa Hemim at Tartus ay nagpapakita ng isang bagong yugto ng muling pagsasaayos ng mga ugnayan sa gitnang silangan. Sa ilalim ng kasunduang ito, ililipat sa pamamahala ng Syria ang mga pasilidad para sa kalakalan habang ang mga base militar ay gagawing magkasanib na sentro ng pagsasanay sa loob ng 3 buwang panahon ng transisyon. Pangatlo, ipinapakita ng dalawang magkahiwalay na kaganapang ito na ang mga pandaigdigang sigalot at pagbabago sa mga ugnayan ng mga bansa ay may direktang epekto sa ekonomiya ng mga umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas. Ang banta sa seguridad sa Dagat Itim at Gitnang Silangan ay patuloy na nagdudulot ng panganib sa presyo ng langis, pandaigdigang logistika at kakayahang bumili ng mga pamilyang Pilipino. Sa mga susunod na linggo at buwan, may ilang pangunahing palatandaang dapat nating masusing subaybayan upang malaman kung saan patungo ang sitwasyong ito. Ang unang palatandaan ay ang bilis ng pagkukumpuni sa sistema ng kuryente at infrastruktura ng mga daungan sa Odessa, gayon din kung paano tutugon ang pandaigdigang komunidad sa mga panawagan ng Ukraine para sa karagdagang mga sistema ng depensang panghimpapawid bago sumapit ang taglamig. Ang ikalawang palatandaan ay ang opisyal na pahayag at magiging susunod na hakbang ng Kremlin at ng kagawaran ng tanggulang Ruso hinggil sa mga nakalipas na pag-atake at sa mga detalye ng pagpapatupad ng kasunduan sa Syria.
Mahalagang bantayan kung maglalabas ang Moscow ng karagdagang paliwanag tungkol sa kanilang mga naging target sa Ukraine. Ang ikatlong palatandaan ay ang mismong pagpapatupad ng 3 buwang panahon ng transisyon sa Hmeimim Air Base at Tartus Naval Base sa Syria. Kailangan nating tingnan kung paano maisasagawa ng maayos ang paglilipat ng pamamahala sa berth number. For at Latakia International Airport patungo sa Administrasyong Sibilyan ng Syria at kung paano ito makaaapekto sa seguridad ng mga barko sa silangang Mediteraneo. Panghuli, kailangan nating subaybayan ang galaw ng pandaigdigang presyo ng krudong langis at ng mga singil sa pagpapadala ng kargamento sa gitna ng patuloy na mga alalahanin sa seguridad at pagbabago ng ruta sa mga pangunahing daan ng pandagat. Ang mga datos na ito ang magiging batayan kung magpapatuloy ang pressure sa presyo ng langis at mga bilihin sa mga pamilihan ng Timog Silangang Asya. Bilang pagwawakas sa mga kaganapang ito ay nagiiwan ng isang mahalagang katanungan para sa atin. Paano dapat paghandaan ng mga umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas ang patuloy na pagbabago at kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang heopolitika? Sa gitna ng mga pagbabagong ito, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at objetibong pagsusuri ang isa sa pinakamalalakas nating sandata upang maunawaan ang mundong ating ginagalawan. Kung nakita ninyong makabuluhan ang ating ulat at pagsusuri ngayong araw, huwag kalimutang pindutin ng like, mag-subscribe sa ating channel, at i-on ang kampana ng abiso upang manatiling napapanahon sa mga pinakabagong balita at malalim na pagsusuri tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik.